Maligayang pagbabalik sa Kay Recaps. Ngayon ay ibabahagi ko ang isang South Korean 2017 action mystery film na may pamagat na Fabricated City. Ang movie na ito ay tungkol sa isang unemployed hardcore gamer na na-frame up sa pagpatay ng hindi niya kilalang babae. Siya at kanyang mga kaibigan ay sinubukang alamin ang katotohanan. Ngunit may natuklasan silang isang malaking conspiracy na naugnay dito. Panoorin natin hanggang sa dulo upang malaman kung sino ang tunay na nasa likod ng krimen na ito. Si Kwon Yu ay isang magaling na gamer. Lahat ng mga kaibigan niya sa laro ay tinatawag siyang captain. Lagi niyang pinapangunahan at dinadala sa tagumpay ang kanyang team. 7 miyembro sila sa kanyang team kasama siya. Kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, ay mananatili silang close sa isa't isa at tapat na kaibigan. Ngunit ang kanyang tunay na buhay ay iba sa kanyang gaming life. Siya ay isang jobless freeloader na mahilig maglaro ng online games sa internet cafe. Isang araw habang naglalaro siya sa internet cafe, ay may tumunog na cellphone sa katabi niyang upuan. Sinagot niya ang tawag at isang babae ang nagsalita at sinabing naiwan nito ang cellphone at nais niyang dalhin ito sa kanya. Sa una ay hindi pumayag si Kwon Yu, ngunit inalok siya ng $300 kapalit nito. Dahil kailangan niya ng pera, ay tinanggap niya ito at dinala sa hotel ng babae. Nakita niyang nakabukas ang pintuan. Pumasok siya at nakita ang babae na nasa shower. Sinabi ng babae sa kanya na ibaba na lamang ang cellphone at pumasok sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang pera. Nilagay niya sa kama ang cellphone at kinuha ang pera sabay umalis siya ng hotel nang hindi nakikita ang mukha ng babae. Kinaumagahan ay biglang may dumating na mga pulis sa kanyang bahay at inaresto siya. May nakita siyang madugong kutsilyo sa kanyang sahig. Siya ay inaakusahan ng panggagahasa at pagpatay sa isang menor de edad. Ang kanyang fingerprint ay nakita sa kutsilyo at sa doorknob ng hotel. Ang kanyang DNA at sperm ay nagmatch sa nakuhang sample sa biktima. Ang kanyang ina ay sinubukang patunayan na wala siyang kasalanan, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ngayon siya ay makukulong sa salang sexual assault, first-degree murder, at pagtago sa bangkay ng biktima. Hinatulan siya ng judge ng habang buhay na pagkakakulong at walang parol sa maximum security prison. Sa kulungan, siya ay binubuli ng pinakamaimpluwensyang preso na si Ma-duk Soo, kasama ang gang nito. Nakita ito ng mga gwardya, ngunit hinayaan lamang ang mga ito. Napuno na si Kwon Yu dito at lumaban, na headbutt niya si Soo at bumagsak ito sa sahig, kaya't binugbog siya ng gang nito bago pa man dumating ang mga gwardya. Ngunit imbes na parusahan ang gang ni Soo, ay nilagay nila si Kwon Yu sa isolation cell sa loob ng 30 araw. Nang makalabas na siya ay patuloy ang pangbubuli sa kanya ng gang ni Soo hanggang sa gusto na lamang niyang magpakamatay. Binisita siya ng kanyang ina at sinabihan na lakasan ang loob niya at huwag mawalan ng pag-asa. Meron na siyang bagong ebidensya at testigo na magpapatunay na wala siyang kasalanan. Nabuhayan ng loob si Kwon Yu at nagkaroon muli ng pag-asang makalaya. Isang bilanggo ang nakapansin na si Kwon Yu ay walang pagkatao ng isang killer at nagdesisyong tulungan siya. Isang araw ay binisita siya ng kanyang abogado at sinabing nagpakamatay ang kanyang ina. Dahil dito ay pinanghinaan siya ng loob. Ang gang ni Soo ay nagpaplano ng isang riot upang patayin siya, ngunit sa gitna ng riot ay tinamaan niya ng kutsilyo sa mukha si Soo. Pagkatapos nito ay sinaksak niya ang kanyang tiyan. Habang papunta sa ospital ay nagawa niyang makatakas. Ang balita sa kanyang pagtakas ay madaling kumalat at nagkaroon ng nationwide manhunt ang mga pulis upang mahuli siya. Pumunta siya sa kanyang abogado upang humingi ng tulong, ngunit hindi siya nito matutulungan. Binigay nito sa kanya ang kwentas ng kanyang ina bago tumawag ng pulis. Nagawang makatakas ni Kwon Yu sa mga ito. Sinubukan niyang alamin ang mga impormasyon tungkol sa kanyang kaso online, ngunit wala siyang makita. Biglang nag-glitch at may nag-hack ng kanyang computer. Nalaman niyang isa ito sa kanyang mga in-game friends na si Harry at isa itong rookie hacker at sinusubukan nitong kontakin siya. Sinabi ni Harry na pumunta siya sa isang lugar upang makipagkita. Nang magkita ang dalawa, ay pinasunod siya nito sa isang hideout. Dito ay nakilala niya ang 3 pang miyembro ng kanyang team. Tinulungan siya ng mga ito na mapatunayang wala siyang kasalanan.
Nakakita si Harry ng kadudadudang pattern sa mga nakaraang mga kaso. Nakakita siya ng isang puting van sa bawat pinangyarihan ng krimen. Hinanap niya ang pinanggalingan ng puting van at nakita na galing ito sa isang car junkyard. Pinuntahan nila ang junkyard at nakita dito ang puting van. Sa paligid nito ay may mga lalaking nakabihis ng maayos at may ginagawa pagkatapos ay umalis ang mga ito. Sinundan ni Kwon Yu ang mga ito sa isang kondominium. Ang mga lalaking ito ay may dalang kahina-hinalang instrumento galing sa bahay at sinakay sa van. Nang sumilip siya sa loob ng bahay ay nakita niya ang mga ito na abala sa paglilinis ng makalat at madugong kwarto. Sinundan ng team ni Kwon Yu ang puting van patungo sa isang high-security building. Kailangan nilang makapasok dito. Isa sa kanila ay nagpanggap para ma-distract ang mga bantay habang naghahak ang isa. Sila ay ginagabayan ni Harry gamit ang remote. Pagkatapos nito ay pumasok si Kwon Yu sa kwarto at papalapit na ang mga lalaki. Nakita niya ang dala ng mga ito na case at binuksan ito. Nagulat siya nang makitang bangkay ng isang kilalang artista ang nasa loob nito. Maya-maya ay may mga dumating at kahina-hinala ang mga kinikilos nito. Nag-recreate sila ng fake murdering scenario gamit ang mga peking ebidensya gaya ng larawan, buhok at fingerprints na kinolekta mula sa isang inosenteng babae. Habang nagtatago si Kwon Yu ay di niya namalayang may nagmamasid sa kanya gamit ang isang webcam. Ito ay ang abogado ni Kwon Yu na siyang mastermind ng illegal na organisasyong ito. Kamakailan lang ay ipinatawag ang attorney ng chairman ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansang ito. Sinabi niya sa attorney na linisin ang krimen na nagawa ng kanyang anak na babae. Aksidente nitong napatay ang aktor na ito matapos ang kanilang pag-aaway. Sinusubukan ni Kwon Yu at kanyang mga kaibigan na tulungan ang inosenteng babae na magiging biktima sa likod ng pagkamatay ng sikat na aktor na ito. Nahuli si Kwon Yu ni Soo, pinalabas ng attorney si Soo upang patayin siya. Dinala nila si Kwon Yu sa isang lumang warehouse at pinahirapan siya ng mga ito. Hindi makatakas si Kwon Yu dahil maraming kasama si Soo. Nang oras na papatayin na siya ay dumating ang mga pulis at pinaligiran sila. Bago nangyari ito ay tinawagan ni Harry ang mga pulis at nagpanggap na kinidnap ng mga gangster. Habang nagkakagulo ang mga pulis at grupo ni Soo ay nagkaroon ng pagkakataon si Kwon Yu na makatakas. Sumunod na araw ay nakagawa uli si Harry ng magandang trabaho. Na-track niya ang cellphone ng susunod na biktima. Nang tinawagan ng hindi kilalang tao ang babae, ay narinig nila ang usapan nito. Nakilala ni Kwon Yu ang boses nito. Ito ang parehong babae na tumawag kay Kwon Yu sa internet cafe. Nalaman nila na ang opisina nito ay ang opisina ng attorney ni Kwon. Iniskan din nila ang office at nakitang may secret room dito na naglalaman ng malaking server na mayroong high technology. Malapit nang ilabas ng organisasyon ng attorney ang susunod na kaso. Nakatanggap ng tawag ang attorney mula sa kanyang staff. Ang senaryo na ginawa nila ay sinira ni Kwon Yu sa pamamagitan ng pagpalit ng ebidensya at ito ay ang mga litrato ng attorney. Kinaumagahan ay natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng aktor sa hotel. Kagaya ng plano ng attorney ay maraming dumating na media at hindi na ito napigilan ng mga pulis dahil sobrang sikat ang aktor. Nagulat sila sa nakita nila sa loob ng kwarto. Naroon ang anak ng chairman na siyang pumatay sa aktor. Kinidnap ito ni Kwon Yu upang dalhin dito. Nagalit ang chairman sa attorney dahil sa nangyari. Na-stress at nagalit ang attorney kay Kwon Yu at sa team nito. Ngunit ang galit niya ay napalitan ng takot nang makita si Kwon Yu na naroroon at hinabol siya. Dahil sa galit ay binugbog niya ito hanggang mabalutan ng dugo ang mukha nito. Sinubukan ding i-duplicate ni Kwon Yu ang data ng server upang mailahad ang kanyang illegal crime business kung saan ginawa ang mga ebidensya laban kay Kwon Yu. Ngunit ang attorney ay napangiti na lamang kay Kwon Yu dahil ang kanyang mga kaibigan ay nahuli ni Soo. Hindi lang ito, sinabi rin niya na ang hintayin ang pag-duplicate ng server ay sapat ng oras para mamatay ang mga kaibigan ni Kwon Yu. Dumating si Kwon Yu sa lugar ni Soo. Pinatay niya ang ilaw at sinubukang sagipin ang mga kaibigan niya. Nakalabas sila sa lugar, ngunit hinabol sila ni Soo habang tinulungan naman ito ng attorney gamit ang kanyang supercomputer. Napaligiran sila kaya't si Kwon Yu ang nag-lead sa kanyang team upang magtagumpay ang kanyang plano. Sa kanyang plano ay magagawa nilang patayin isa-isa ang grupo ni Soo. Dahil sa mga nangyaring ito ay pinaghahanap ng mga pulis si Kwon Yu. Ipinalabas ito sa balita na kagagawa ng attorney. Wala nang mapuntahan si Kwon Yu dahil hinahanap na siya ng maraming pulis. Na-corner si Kwon Yu ng mga pulis at nahuli. Sa kabilang banda ay natuwa ang attorney dahil na-frame up niya din si Kwon Yu bilang suspect na pumatay sa aktor. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay napalitan ng panik
dahil nakita niya ang kanyang computer na nahack gamit ang flash drive ni Kwon Yoo na isa ring transmitter. Ginamit ito ni Harry upang ma-access ang server. Biglang dumating ang dalawang kaibigan ni Kwon Yoo na nagpanggap na news anchor. Binunyag nila sa buong bansa gamit ang TV upang ipakita na ang pumatay sa aktor ay ang anak ng chairman, at inutusan nito ang attorney na linisin ang kasong ito gamit ang kanyang illegal crime business. Sinabi rin nila na si Kwon Yoo ay na-frame up lamang ng attorney sa pagkamatay ng isang babae na pinatay naman ng anak ni Councilor Park. Sa pagtatapos ng movie ay inaresto ang attorney. Nagkita silang dalawa ni Soo sa loob ng kulungan at ito naman ang binuli. Samantala si Kwon Yoo ay nakatira na kasama ang mga kaibigan nito at masaya sila sa kanilang buhay.